nag-jogging kayo sa ulanan eh. Manonood ba kayo, Sen? In case na matuloy? Ayan, nag-jogging. Ano sabi ng wala bang minimum na regulasyon diyan? Papayag ka ba, halimbawa, opisyal ka, may impluwensya ka ng personalan na gano'n. Hindi maganda para sa tao na maging halimbawa yung gano'n. Sa bagay. Dapat naman, yung sinaing naman, hindi naman hilaw. Opo. Yun ang tiningnan ng Korte Suprema eh. Paano mo pakakain yan, hilaw na hilaw? Paano mo ipakakain sa kanila panis naman? Yun ang babantayan ng Korte Suprema. Yung panig na yun, yung aspeto na yun, paano mo tinransmit? Nung matransmit ba, lahat ng mga bagay-bagay kinonsider mo ba? Tinignan lahat ng Korte Suprema, lahat ng kaparaanan. Speaker Martin, kahit na wala sila ngayon, sila naman ang parte ng 19th Congress na gumawa ng lahat ng ito eh. Ibig ko sabihin, siya dapat ang nag-verify nito, hindi si Secretary General Reginald Velasco. So yun pala, dapat Ang dami. Pero itong mga sumagot na ito, yung bagong soldier na ba ito? Yung soldier Berberabe na? Kaya unang-una sablay na Oo nga. Sayang, palagay ko napilitan lang siya. Kasi pinagbatayan lang kung alam mo, kung siguro, kung hindi inalis si Sergeant Guevara, nasasabihin niya hindi ko po kayang tulungan sa panig na yan. Opo. This is one of those things that as the lawyer of the people, yan po ay isa sa mga hindi ko pwedeng tindigan. Di ba nauna na nga tumanggi si Sergeant Guevara? Kaya naman niyang sabihin niyo kapag ang isa sa kasi sa sitwasyon, pag hindi ko masikmura, paglabag sa kalooban ko, hindi ko gagawin. Eto naman, Jen. Sige, tuloy tayo sa ating discussion. Eto, kasi mainit na balita po ito. Naglabas na ho ng statement ang Palasyo ng Malacanang tungkol dito sa desisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano sabi ng Malacanang? Ito ay hindi interview, hindi rin siya ambush interview. Ito ay statement na na-print. Ibig sabihin babasahin natin. Yeah. Mula sa Presidential Communications Office. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Yan. Presidential Communications Office. Ayan po. Napapanahon niyang statement na yan ng PCO, Jen. Dahil ang daming mga hindi magagandang statement na inilalabas ng ilang mamabatas dyan, hindi na natin bibigyan dahil hindi nga maganda na ito ay pinatutungkol nila sa Korte Suprema. Well, aywan ko lang sa anong magiging epekto nito sa SONA ng Pangulo sa Monday, Wala naman siguro. Hindi na mababanggit ito. Oo nga. Kasi kung yan ang naging sitwasyon, di ba? Tama-tama kasi na kung talagang gusto nilang mag-ruling, itong araw na ito talaga kasi bukas Sabado na. Linggo, pagkatapos Lunes, SONA na At 20th Congress na. Kayo na yon. Di ba? Kaya masasabi natin na para sa akin isang timely na pagdidesisyon ito. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito, ganito rin ang mangyayari kung sakaling magkikita-kita kami. Matagal ko na rin sinasabi. Kanina, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga 4 na hinihingi sa kanila. Opo, sige. Na sinagot nila ng pabalang. Basahin natin yung 4 na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate,
which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed. Isa yun sa hinihingi. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. O, kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito eh. So, hindi nila masagot na, opo, binigay po namin lahat. Kasi hindi totoo eh. Ngayon, pag sinagot nilang hindi po namin binigay lahat, o, edi mali na naman. Kaya hindi nila masagot-sagot eh. O, ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Ito yung mga hinihingi. Napaka talagang detalyado, ano? O, ito yung huli. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Yun. Ito yung makilatis man lang. Meron ba silang panahong kilatisin o peruse? Bigyan ng atensyon. Ng atensyon, suriin man lamang. Suriin. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing their consent. Hindi mo naman sasagutin naman ito. Napaka-importanting mga tanong ito. Ano ang kanilang sagot? Ano sagot? Iisang sagot nila eh. Response to items F, G, H, and I, J. Ito yung binanggit nating apat na inihingi ng Korte Suprema. Pero isa lang ang sagot? Ito yung sagot nila. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and conveys the need to decline responding to the inquiries. Naku. Bakit daw? Ito nga, yung F, G, H, and J. Ito yung binasa natin kanina. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. So, yan sinasabi, wala kang pakialam dito. Internal sa amin ito eh. Huwag mo naman kami pinakikialaman. Ganito ano eh. Buong galang po namin tinatanggihan. Siyempre, maring hindi aminin ng Korte Suprema, pero malay ko, tao din yung mga yun. Pwede rin silang medyo masaktan dito. Siyempre yun, nakaka-offend naman talaga yun. Continue, ha? Opo, tuloy po. This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments are not governed by any specific constitutional provision or House rule. Ay, wala ka palang rule. Bakit mo sasabihin wala? Nakalagay nga doon sa rules mo eh. Dadalin mo sa... i-repair mo kay ganito. Tapos ilagay mo sa order of business. Tapos dalhin mo sa Committee on Justice. Lahat ng ito hindi mo ginawa. Pagkatapos sasabihin mo, they are not covered by specific constitutional provisions. Ito pa. This restraint, itong pagpipigil. Itong pag-ayaw namin na sumagot sa iyo. Yung pagtanggi namin. Yung pagtanggi namin. Ang pagbabaliwala sa inyo. Mabigat yan. This restraint on the part of the respondent, on the respondent house, is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Isipin mo, ang pagtanggi namin ito. Ang ayaw naming pagbigay sa iyo ng inihingi mo sa amin. Di ba? Ay nakasalig doon sa pagkakahiwalay ng tatlong sangay ng gobyerno. Sangay ng gobyerno, may kanya-kanyang kapangyarihan. Isipin mong susumbatan mo pa pagsasabihan mo pa Being a co-equal branch. Ayan pareho lang naman tayo walang pag-uungusan pantay-pantay tayo bakit ka na parang nakikilaman mo kami. lang kita pinangihimasukan mo itong hindi mo dapat panghimasukan. Parang ganun ang dating. The Congress
is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Igalang mo naman kami. Exclusive, ba? Igalang mo naman kami. O ito, nag-cite pa ng jurisprudence yan. In the case of Santiago versus Gingona, this honorable court declared. Ayan. Ito naman sinabi. Okay. Ang haba. Basahin pa natin ito. Ano lang. Yun na lang. Sige. Ito yung binabanggit niya, kinuha niya doon sa ano. The principle of separation of powers ordains that each of the three great branches of government has exclusive cognizance of and is supreme in matters falling within its own constitutionally allocated sphere. So, pinipilit niya sabihin, Kanya-kanyang mundo. Kanya-kanya tayong teritoryo rito. No. Constitutional respect and a becoming regard for the sovereign acts of a co-equal branch prevents this court from prying into the internal workings of the Senate. So, wag kang bigla na lang manghihimasok. Ito itong pinag-uusapan yung sa Senado naman ito, no? Kaya lang, ito kinuha niya, where no provision of the Constitution or the laws or even the rules of the Senate is clearly shown to have been violated. Hindi nga kabaligtaran eh. Ito pinalilitaw natin sa Senate itong case na to, pero kapag ibinaling natin sa House of Representatives, pupwede lang ito kanya where no rules have been violated. Hindi nga eh. Kanina at matagal na natin pinag-uusapan, 3 steps lamang nilagay nila sa rules on impeachment ng House of Representatives, immediately i-repair mo kay Speaker. Yung dalawang magkasunod na yon, pagka-repair, i-include mo sa order of business, constitutional na yon. Kinopya yun, verbatim sa Constitution eh. Pagkatapos ng 3 days, ay kinakailangan mo nang i-repair sa Committee on Justice. Ito'y constitutional requirement. Sabi ko nga, itong 3 steps na to, these are not baby steps. These are constitutional steps. Kinopya pa nga ng House of Representatives para panindigan na constitutional ito eh. Bakit binaliwala mo? Sa mga tweet, huwag mong gagamitin ito sapagkat ikaw mismo, ikaw ang lumabag eh. Di ba? So sabi niya, sabi sa isang doktrina sa batas, he who comes to equity must come with clean hands. Bago mo sabihin na nakikialam kami, tingnan mo muna yun. Ikaw nga ang unang nagkamali, kaya nga tinutuwid ka namin eh. Isip-isipin mo, sabihin mo ito sa Korte Suprema. Kaya pala unanimous. Pagkatapos, alam mo kung sino yung... Nung sa verification, yung sinasabi ko sa'yo, kasi nung ito'y kunin ng Korte Suprema sa kanila, itong kung maalala nyo, 10 impormasyon ito. You have to reply to us, sabi niya, under oath. Sumagot kayo. Kaya sumagot ang Solicitor General, siya yung kanilang legal counsel. Nagtataka naman ako, bakit hindi si Speaker Martin ang nag-verify? Bakit si Reginald Velasco, yung Secretary General po ng House? Ang katwiran nila, nilagay nila rito kasi daw, lahat ng opisyal ng Senado ay nababakante na. Ang ano lamang doon, ang permanent is the Secretary General. Yun ang ginamit nilang dahilan. Kaya ang pinag-verify, pinapirma doon, ang nagsasalita doon sa verification, sabi ni Secretary General Reggie Velasco, I caused the preparation of this complaint, of this answer, compliance. Paano mo sasabihin yun? Alam mo ba lahat itong kamukha nitong Surgeon, wag mo sasagutin yung 4 na yan. Ikaw ba nagturo para sabihin mo sa kanya na naniwala ka naman kay... Kung totoong yun ang sinadjust. Kung totoong yun ang sinadjust ni Secretary Sec. Velasco, bakit ka naman naniwala? Dapat sana si Speaker Martin, kahit na wala sila ngayon, sila naman ang parte ng 19th Congress na gumawa ng lahat ng ito eh. Ibig ko sabihin, siya dapat ang nag-verify nito, hindi si
Secretary General Reginald Velasco. So yun pala, dapat ano. Ang dami. Pero itong mga sumagot na ito, yung bagong soldier na ba ito? Yung soldier Berberabe na? sila na. Okay. Kaya unang-una, sablay na eh. Oo nga po. Saya, palagay ko napilitan lang siya. Kasi pinagbatayan lang Kung alam naman mo nila. kung si ano siguro, kung hindi inalis si Sergeant Guevara, nasasabihin niya eh, hindi ko po kayang tulungan sa Hindi ko po sa kayang panig na yan. Opo. This is one of those things that as the lawyer of the people, yan po ay isa sa mga hindi ko pwedeng tindigan. Di ba nauna na nga tumanggi si Soldier Guevara? Hindi, Doon sa ICC. Kaya naman niyang sabihin niya kapag ang isa sa kasi sa sitwasyon, pag hindi ko masikmura, paglabag sa kalooban ko, hindi ko gagawin. Maliwanag kasi. Mabigat yun. Isipin mo, gagawa ka ng 4 na impeachment complaint. Pagkatapos, ituturing mong patay yung 3, kaya lang naman namatay, paano itinago mo ng 20 days? Dapat sana inilagak mo sa opisina ng Secretary, ng Committee on Justice. Committee on Justice. Nung mapatay mo na, tsaka ka nag-file uli. Dalawa yun eh. Sen, ito pa yung part ng decision, no? Kasi lumabas pa yung ibang part, eh. The decision written by Senior Associate Justice Marvic MBF Leonen. Ano ba? Sumulat. Nakita mo na, si siya pa palang ponensya. Justice Leonen pa naman eh. Ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceedings. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. Ayan po. Ang Tama isa sa naman part. yun eh. Tama naman yun. Political in nature siya. Yes. Nakalagay naman sa Constitution, exclusive power to initiate. Ito yung House of Representatives. The sole power to try is the Senate. Kaya lang, bago mo dalhin yung pagkain, sabi ko sa'yo, dapat naman, yung sinaing naman, hindi naman hilaw. Yun ang tiningnan ng Korte Suprema eh. Paano mo pakakain yan, hilaw na hilaw? Paano mo ipakakain sa kanila panis naman? Yun ang babantayan ng Korte Suprema. Yung panig na yun, yung aspeto na yun, paano mo tinransmit? Nung matransmit ba, lahat ng mga bagay-bagay kinonsider mo ba? Tinignan lahat ng Korte Suprema, lahat ng kaparaanan. Mabilisan talaga, may kabagalan pero mabilisan. Tama. Idagdag ko pa. Isipin mo. Meron pa. Mga mahalagang puntos. Sige. Dahil dito, naglatag po ng mga 7 puntos ang Supreme Court. It laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. Ibig sabihin, sa mga susunod na impeachment complaint, dapat susundin na ito. Number 1, the articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with House members, especially those who are considering its endorsement. So, Sen, bago ibigyan ng kopya at papirmahan, nandun na yung ebidensya. Number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Number 3, the articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members of the House of Representatives, not only those who are being considered to endorse. So dapat pala, may binigyan talaga kayo ng kopya. Wala akong kopya. Paano mo ngayon masasabi na totoo ang nangyari? 4, the respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsement from House members. Kasi nga yung palagi nilang iniisip, pagka daw 1/3 or more, diretso na. Diretso na, yes po. Hindi pala, hindi naman ganun na nakalagay. Malinaw na mali sinasabi, even the one endorsed by 1/3 or more
should be referred to the Committee on Justice. Yun pala yun. Yun lamang ang paraan, yun lang ang avenue para mabigyan mo siya ng due process. Diniretso mo dun Samantalang ang sinasabi, may endorse mo lang, gagayahin mo lang yung pamamaraan doon sa approved bill. Yun lang naman na sinasabi, na ipagkamali nila na pwede na natin idiretsuhin. Palagi ganun. Hindi pala ganon. Number 5, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. The court, however, has the power to review whether this period is sufficient, but petitioner who invokes the court's power to review should prove the officials failed to perform their duties properly. Number 6, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2, or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For other impeachable officers, the act must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect of their constitutional independence and autonomy. Pinakahuli, number 7, to ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirement of due process in the procedure under Article 11, Section 3, the House of Representatives is required to, A, provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House rules. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. And B, make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all members of the House of Representatives. It is the House, not 1/3 of the House, that has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Thus, there must be some modicum of deliberation so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. The transmittal, however, will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. Ayun po. Ayun. Malinaw yun, di ba? Wala nga nangyaring ganun Dahil nga nung ipapirma, wala nga silang binasa Pirmahan lang, yung signature sheets lang. Pirma kayo rito. Nasaan na, wala. Nasaan na ebidensya? Wala. Kaya nakabuton 215, napansin mo yung isang binasa niya? The impeachable act must be related to her office. O sinabi, sige, pag ako namatay, papapatay ko rin kayo. Anong kinalaman sa opisina niya yun? Wala. Alam nyo ba, ito galing sa Games and Amusement Board, ha? Ibig sabihin, seryosong balita ito. Hindi ba yun yung boxing? Hindi, ito na boxing. Boxing ito. Boxing na ito. Pacquiao yan. Nag-release po ang Games and Amusement Board ng isang resolusyon. Ito ang resolusyon na nakalagay. Sen, baka interesado kayo rito. The proposed boxing match between PNP Chief Nicolas D. Torre III and acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte has come to the attention of GAB, being a high-profile sporting event that could encourage the values of discipline, resilience, and camaraderie among Filipinos. GAB recognized that a nation that is physically fit and mentally alert is better able to respond to challenges, internal and external. And sports like boxing play a significant role in promoting physical fitness and mental toughness among citizens. Dahil dito, sabi ng GAB, the resolution also ensures that all officiating, ibig sabihin, gagawa sila ng mag-o-officiate sila ng boxing talaga. Conducted under established boxing standards and safety protocols in line with GAB's accreditation procedures. Furthermore, GAB directed that official copies of resolution be furnished to the office of Torre and Duterte for their reference. In addition, a boxing ring was set up at the Rizal Memorial Coliseum in Manila
for the charity match between the PNP chief and acting Davao City Mayor on Sunday, July 27. So Wala tuloy na. pala ang laban. Wala, hindi na matutuloy. Bakit? Nasa Singapore na si Vice Mayor Basti eh. Pumunta? Umalis na na. Baka naman May bumibili ng gloves. may mga pictures na. Bumibili lang ng gloves yan. Bagay, pwede naman At saka balikan doon. pantalon. Pantalon. Yung sapatos. Si PNP chief naman, kahit umulan, sabi ko, huwag kayo magpaulan, baka kami lagdatin pa kayo. Nag-jogging. Oo, nagja-jogging kayo sa ulanan eh. Oo. Manonood ba kayo, Sen? In case na matuloy? Ayan, nagja-jogging. Ayun, oo. Ano sabi ng wala bang minimum na regulasyon diyan? Parang wala kasi nagkakamunan lang ito. Wala naman talaga regulasyon ito, Sen eh. Oo, hindi naman to sila mga boxer talaga. Wala Kundi- kategory, ano? Oo. Kumbaga ito ano lang eh, samaan na lang. Paglalabas na lang samaan ng loob. Papawis lang, ikaw nga. Oo. Eh ako naman, Pero ako, ang ibig ko sabihin, kung gusto mong magpapawis, Opo. hindi yung nakakasakit, di ba? Pwede ka namang tumakbo, maglakad. Kamukha ako, ayun, medyo nagagawa ko ng unti-unti yung gusto dapat kong gawin. Yung meron akong yung Treadmill. Yun. So, Bili natin sila. nakaka-30 minutes ako. Tsaka yung speed ko nasa number 5 na ako, 5.5 na yan. Doon na lang pala sila maglaban sa Family Fun Run. Di ba? oo nga, takbuhan na lang. August 23, Pero net 20. para gawin mo na Suntukan. parang suntukan, di ako masyadong naniniwala doon. Oo nga po, ako rin eh. Yung Kasi kailangan ba yung ganun? dumating pa sa puntong gano'n. Eh well, mukhang nagkakapersonalan sila, Sen. Eh, ang problema ngayon, Nandun nga yun eh. Oo. Papayag ka ba, halimbawa, opisyal ka, may impluensya ka ng personalan na gano'n. Hindi maganda para sa tao na maging halimbawa yung gano'n. Sa bagay. Oo. Gusto mo magpapawis? Ay, ang daming parang para magpawis ka, di ba? May ng goto. Ay, wag po kayong nabigla sa pangyayari sa araw na ito. Opo. Maring may natuwa. Pero mas marami yung hindi natuwa siguro. Pero lilipas din yan. Oho. At kagaya po ng nabanggit ng mga ilang opisina, pasakop po kayo sa batas. At yung Korte Suprema po ay isa sa mabuting tagabigay po ng mabuting pagpapasya para po sa ikatatahimik ng ating bansa. Lahat po ng disputes, legal disputes, lahat ng mga namumuong mga hindi pagkakaunawaan sa mga bagay na panglegal, maliit man o malaki, pag nagsalita po ang Korte Suprema, ay kinakailangan po nating igalang at Tama. pahalagahan. Sabi nga nila, Sen, kung sila lang nakinig sa atin nung January 13, di ba? Wala sanang problema ganito eh. Wala sana sakit na ulo. Kung narinig sana nila yung speech ninyo. At di saka ba? sinasabi na po namin, nung talagang hindi po sila nakinig at lumaki ng lumaki, Opo. kami po yung nagpapaliwanag dito, ang sabi namin, ang kapupuntahan niyan wala rin. Ngayon po nangyari na po, kaya palagay namin nakahanda naman kayo. Yeah. Matagal na po namin sinabi sa inyo na ganito po ang magiging katapusan sapagkat ang kanilang ginawa pong pagluluto hilaw na hilaw Yan. at medyo panis pa po yung iba. Yan. Ayan.